Kaya nabuking sila. Attorney, pero sabi ni Attorney Nery Colmenares, mahina ang depensa. Ang depensa, hindi pa pwedeng maging mahina. Ang prosecution, ang burden of proof to show na may ebidensya sila. Muli tayong kumuha ng update sa Day 3 ng Confirmation of Charges hearing ni FPRRD. Nasa The Hague, Netherlands, si Kevin Manalo. Kevin, kumusta na ang sitwasyon dyan? Willard, alam mo mayroong 4 na argumento na ginamit ang depensa para buweltahan ang mga argumentong inilatag ng prosekusyon. Isa-isahin natin at ibangga punto por punto. Una, noong February 24, sabi ng prosekusyon, consistent, coherent at malinaw ang intensyon ni Duterte base sa kanyang public speeches na supilin ang mga hinihinalang drug users sa bansa. If there is a gun, shoot him in the head, kill him. Ang sagot naman ngayon ng depensa, dapat basahin ang mga speech na ito ng buo at hindi cherry-picked o piling-pili lamang dahil sa mga speech na ito ni Duterte ay meron siyang babala sa mga pulis na huwag abusuhin ang kanilang kapangyarihan. Do not kill if you are not in danger of losing your life. Pangalawa, sabi ng prosekusyon, pasok sa crimes against humanity ang kaso. May killings ng mga sibilyan, ito ay widespread at sistematiko at bahagi ng isang... Grabe, tablado sa lahat sila doon sa sinabi ni Kaufman, ano? State policy. Ito yung Command Memorandum Circular number 16, 2016 o mas kilala natin bilang Project Double Barrel, yung may Oplan High Value Target at Oplan Tokhang. Ang buwelta naman ng depensa, hindi umano widespread kung sa Davao lang nangyari. Wala umanong koneksyon ang 49 incidents na pinakita ng prosekusyon kung saan masasabing malawakan at sistematiko ang mga insidente ng pagpatay. Hindi rin daw mga sibilyan ang targeted population, kundi mga suspected drug users. Ito daw Remember, sinasagot lang niya dito punto by punto yung sinasabi nung nagpo-prosecute. Okay? Sinasagot niya punto by punto random o kaya yung mga nanlaban. Sabi pa ni Kaufman, hindi binanggit ng Office of the Prosecutor na sa Project Double Barrel, ito ay alinsunod sa batas at may polisiya at guidelines sa proper conduct. Ang tindi nun, ano? Ginagamit pa yung salitang yung double barrel na yun. Hindi nila alam. Nasa batas yun ng Pilipinas. So the president is just following the law. 'Di ba? Sabi ng prosekusyon, ang hawak nilang ebidensya ay sapat, may mga testimonya, dokumento at iba pa na nagpapakita na may pattern ng pagpatay at karahasan. May diagram din kung saan makikita ang ugnayan ni Duterte sa mga co-perpetrators at kung paano ibinababa ang utos ng pagpatay. Paliwanag ng depensa, gumagamit lamang daw talaga si Duterte ng hyperbole o rhetoric sa kanyang speeches at hindi raw dapat ituring na state policy. Wala rin daw direct order na nagsasabing barilin ang mga suspect. At pang-apat, sabi ng prosekusyon, may criminal liability si Duterte bilang indirect co-perpetrator. May common plan para patayin ang mga suspected drug users at may control si Duterte sa isang organized structure, yung tinatawag na Davao Death Squad. Sagot ng depensa dyan, walang plano para patayin ang mga suspected drug users dahil lehitimo umano ang mga operasyon. Ang salitang neutralize ay hindi raw nangangahulugan ng pagpatay. Pinabulaanan din ang Davao Death Squad, ito umano ay imahinasyon lamang. At pinaliwanag din nila na ang tokhang nangangahulugan nito na pagsuko at hindi pagpatay. In summary, para sa prosekusyon, malinaw ang intensyon na pumatay, may ebidensya ang state policy na pumatay at hindi one-sided ang investigasyon na suportado ng credible na evidence. Ang resback ng depensa, ang investigasyon ay biased, hindi kumpleto at naimpluwensyahan lamang ng pamumulitika na pinalawig ng sensational na pagbabalita ng media. Willard. Kevin, may nabanggit ba ang depensa doon sa mga namatay na mga menor de edad o mga bata? At least doon sa first session ng submission on the merits, meron ba silang sagot doon?
Willard, wala silang sagot doon. At yan ang aabangan natin sa second session kung mabubuksan itong issue tungkol doon sa sinabi ng prosekusyon na 3 sa mga biktima ay mga bata. Doon yan sa count 1. Doon din sa count 3, meron ding mga bata na isama dyan sa listahan ng mga ebidensya na napatay umano. Pero let's see sa second session kung mababanggit itong mga kasong ito, Willard. Maraming salamat sa update, Kevin Manalo, nag-uulat ng live mula sa The Hague, Netherlands. Manatiling nakatutok sa Grabe. billionaire. Di ba? Kita ninyo kung gaano yung nangyaring magandang pagsagot ni Kaufman doon sa bawat details na pinupukol ng prosecutor, di ba? Especially yung mga policy. Kasi dito magtataka kay, hindi ba sila nag-research yung prosecutor? Ginagamit nilang pangtabla kay Pangulong Duterte o pang-akusa kay Pangulong Duterte yung batas na pinatutupad ni Pangulong Duterte. At yung cherry pick, yung cherry pick na yan. Di ba? Yung pinipili lang yung gusto nila na salita. Hindi ba nila pinanood yung buong speech? Alam mo, duda ko dito sa mga prosecutor na ito. Finifeed lang sila ng mga makakaliwang mga komunista dito. Tanga yung mga yun eh. Hindi na nga nag-aral yung mga animal na yun eh. Lalong-lalo na yung si Bunganga. Yung mukhang tilapia. Walang alam yun eh. I mean, di ba, again, a text without a context is a pretext. Sabi nga eh. Ano ibig sabihin nun? Pag ikaw nag-quote ng something, siguraduhin mo yung buong context. How would you know the whole context? Kailangan mong basahin yung entire speech. Kasi paulit-ulit niya sinasabi doon na pag kayo ay hindi sumunod sa batas, kayo ay mananagot sa akin. Pero nakalagay din doon. Pero pag kayo sumunod, akin yan, sagot ko kayo. Inisa-isa ni Kaufman yung mga sinabi ng prosecutor na pang-akusa kay Pangulong Duterte. Sinagot niya isa-isa. Ito pa yung kasama yung speech na yan. Patay, sabi kong galing nitong maman to. Di nakakatuwa. Kasi, di ba, alam naman natin, nagkaroon ng... sorry to say, wag ko kayo magagalit. Wala po ako sinisiraan dito, wala akong pakialam doon sa mga vlogger. Pero tandaan ninyo, siniraan ito ng mga vlogger noon eh. Itong si Kaufman. Ang dami pang ginawang, sabi ko siguro to si Kaufman, tangin, sasabihin talaga nito sa utang. Ang mga Pilipino, chismosa, no? Nagtatrabaho ko dito na maayos. Inilagay ako ng pamilya, tapos gagawan ako ng chismis, kung ano-ano pang eksenang sasabihin sa akin. Tingnan niyo ngayon, pahiya silang lahat. Kasi, ultimong si Panelo, sinabi niya alam mo, kung kilala ninyo si Panelo, pasensya na, huwag kayo magagalit. Pero kung kilala ninyo si Panelo, isa ito sa pinakamataray na abogado. Hindi ako nagbibiro. Kaya nga sila nag-aaway hindi naman nag-aaway. Ganun na nga. Wag na nating pagandahin. Kaya nga sila nag-aaway ni Roque. Kasi prangka itong tao na ito eh. Pag hindi niya kursunada ang galawan, hindi niya kursunada. Yari ka. Totoo. Yan si Yan si Roque. Ay si Panelo. Pero kanina nung tinanong, sabi ba sa kanya, what can you say about Kaufman defense? Alam mo, sabi niya talaga, he did not disappoint me. Wow. Hindi totoo. Yun ang sinabi niya. He did not disappoint me. Ibig sabihin, talagang kasi daw, inisa-isa niya at talagang alam mong nag-aral. Nasagot niya isa-isa. Di ba? At saka sinabi niya, malamang, nakikinig siya sa akin. Yan ang gusto ko sa iyo, Attorney Panelo. May magagalit na naman dyan. Patay kang bata ka. Ito, pakinggan natin ha. Itong part, wait lang. Ito. Ayusin lang natin. Hindi ko kasi na-prepare. Ito. Tingnan ninyo ha. Ayan, sabi ko sa inyo, napakagalingon nito ni Kaufman.
Ako, hopeful ako makakauwi ito si Pangulong Duterte. Sana talaga ay alagaan ng ating Panginoon ng kanyang kalusugan. Kasi yan lang ang magiging magiging problema dyan yung kalusugan eh. Pero sa tingin ko kung hindi magiging bias ang ICC, makakalaya ho ito si Pangulong Duterte. Ivan, okay, kasama natin nga dito si Attorney Panelo. Sir, alam namin nagmamadali ka pero you came here as an observer but being kaalyado at abogado ni President. Ano ho ang masasabi ho ninyo sa unang pagsabak ko nitong defense team ni Attorney Kaufman ngayong araw? Well, Attorney Kaufman did not disappoint me. Yun. Because, obviously, he has prepared himself for the case for today's submission. He has thoroughly studied this case. He read all the speeches of the president, and he pointed out the obvious fact that the prosecution has been lifting portions of the speech of the president, when in fact the very speeches would show exonerating statements contrary to what the prosecution is saying. He also read all the pertinent documents cited by the prosecution and pointed to the fact that the very documents presented by the prosecutions are the very documents that will exonerate the president. So anong pinaka-striking doon if there's any po sa mga striking doon sa mga if there's any po sa presentation kanina ni Attorney Kaufman? Yung unang-una yung mga speeches na sinasama lang nila yung mga kill. Yung pala doon sa at the end of the speeches of the president, palagi sinasabi niya, if your lives are in danger, then you can kill under the principle of self-defense. You have to follow the rules of the law. Lahat ng mga speeches niya ganun eh. Matagal ko na nga sinasabi yun doon pa. Pangalawa, importante yung mga dokumentong pinipresent ng prosecution na nakalagay doon to neutralize. Sabi nila, neutralize doon, ibig sabihin, kill. So parang lumalabas na yun ang dokumento that will show the murderous intent of the president at pinapakita yung commonality of design ng mga di umanong accused and the co-perpetrators. Pero lumalabas, yung mismong dokumentong yun, habang nakalagay yung neutralized, na mali nga ang basa nila, nakalagay mismo doon na umaresto kayo nang naaayon sa batas. Yun. Kaya nabuking sila. Attorney, pero sabi ni Attorney Nery Colmenares, mahina ang depensa. Ang depensa, hindi pa pwedeng maging mahina. Ang prosecution, ang burden of proof to show na may ebidensya sila. Dito mo makikita na ang bobo nung kaliwa, ano? Si Atty. Colmenares. Paano masasabing mahina ang defense? In the first place, ang dapat sinasabihan ng mahina o malakas ay yung nag-aakusa. Malakas ba yung akusasyon? Malakas ba yung ebidensya mo na para mag-accuse ng tao? Hindi yung dumidepensa. Dahil yung depensa, nagre-rely lang siya doon sa akusasyon. Ano ibig sabihin nun? Kaya nga sinasabi ni Atty. Panelo dito, the burden of proof, yung pinakabigat na pagpatunay, magbigay ng ebidensya ay doon sa humuhusga. So therefore, siya dapat ang tanungin o i-judge, malakas ba yung ebidensya mo na pang-accuse o mahina? Yung depensa, nag-aantay lang yan, depende doon sa i-accuse sa'yo. Paano hihina o lalakas yun? Mahina daw, sabi ni Colmenares. Ang bobo talaga. Gago! Pag makakaliwa talaga, sayad ang utak eh. Defense need not prove anything. Ang ginawa nga ng defense kanina, tinalakay niya lang yung mga ebidensya nila, pinakita yung kahinaan ng ebidensya nila. But Attorney Kaufman, according to Attorney Nery, failed to debunk yung mga niraise mo ng Inulit mo pa talaga, te, ha? Failed to debunk daw. prosecution in the earlier part of the hearing po. Alam nga naman sabihin ng abogadong yun na Correct. maganda yung presentasyon ni Attorney Kaufman. Natural lang yun. Alam mo, as I was telling one foreign journalist, kasi he was saying na yung mga sinasabi ni Attorney Kaufman, narinig niya na sa akin yun noon pa. Kasi mga komentaryo ko, pareho lang kami. Yun. Sabi ko, alam po ninyo. Yan ang gusto ko sa'yo, Atty. Panelo eh. If you're an objective lawyer,
you will be saying the same things that he has been saying in his submission and that I've been saying in my commentaries. But if you are a biased lawyer, you will be parroting the prosecution's line. Kailangan ka maging objective ka. Alright. Ivan, Pia? Oh, yan. Inulit na lang niya yung mga questions dyan eh. Alam mo, maganda talaga yung sinabi ni Panelo dito eh. He did well. He did well sa dulo na sinabi niya. Magaling, maayos. Talagang well-researched si Kaufman. Nakakatuwa. Walang insecurity sa part nito. Minsan merong tayong insecurity. I mean, alam nyo, may dahilan si BP Sara Duterte kung bakit si Kaufman ang nilagay. Meron siyang dahilan. Kasi remember, nagdidesisyon nito family. And the head of the family as of now, they consider the head of the family. Alam naman natin, kahit si Pangulong Duterte, siya na nagsabi, si Inday, alpa yan sa pamilya. Ang nagdi-decide niyan talaga, sabi nga ni Basti, si ate. Si ate talaga, si BP Sara Duterte. And yun ang decision. Therefore, let's respect that. At ang gusto ko na nga dito sa statement ni, paulit-ulit na statement ni Panelo, nire-respeto niya yung desisyon. Kahit ba sasabihin natin, mas nakasama namin niya, mas alam namin ng maitutulong namin dahil sa alam namin yung mga polisiya, pwede niya sanang ipagyabang ng ganun eh. Hindi. We respect the decision of BP Sara Duterte. Yan ang gusto ko. Panalo yan.